Samantala, pumalo na sa 18 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Ruby sa bansa. Umabot na rin sa mahigit 3 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan ng bagyo sa infrastruktura, agrikultura at mga ari-arian sa Pilipinas. Ang buong ulat kunin naman natin sa aming kasama ang si Waywaya Makalma mula NDRRMC sa Campo Aguinaldo. Mag-uulat live. Wala pang 24 oras na nakakarating dito sina DILG Secretary Mar Roxas at si Secretary Edwin Lasherda dito sa Maynila ay nagtungo kagad sila dito sa NDRRMC sa Operations Center nga at ito'y upang mag-report nga kay Undersecretary Pama ng Executive Director ng NDRRMC. Nais kasi nga iulat ni Mar Roxas ang kasalukuyang estado ng Visayas Region matapos nga manalasa ang Bagyong Ruby sa lugar. Sa ulat ni Secretary Roxas, kanyang inihalintulad ang sitwasyon roon na nasa normal room na ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta ng bagyo, partikular na nga sa Dolores, Samar. At dati kasi matapos manalasa, ito'y nasa emergency room ayon kay Roxas. Kaya naman sabi ni Undersecretary Alexander Pama na hindi na kailangan magdeklara pa ng state of national calamity. Ito'y ayon na rin sa report ni Roxas at iba pang PDRRMC. At narito ang bahagi ng pahayag ni Secretary Mar Roxas. Una ay we consider the situation stabilized. No? Hindi ibig sabihin na maayos na pero stable. Kung baga sa pasyente ito ay tapos na yung emergency room period, tapos na yung ICU period, at nandun na tayo sa regular room. Yung pasyente ay nasa regular room na. Bakit natin nasasabi ito? Ito yung mga batayan, no? Kung bakit natin nasasabi na stabilized ang situation. Hindi pa maayos pero stabilized. No? Unang-una yung mga MSR, main supply routes, no? Or major supply routes, ay bukas at establisado. Ano ibig sabihin nito, no? Dito sa Eastern Samar, na kung saan tumama si Ruby, bukas na ang kalye mula sa regional center ng Tacloban through Basay, Marabut, southern part of Eastern Samar. Dito yung G1, just for your reference, no? At dahil nga dyan, ang buong member council ng NDRRMC ay nakatutok ngayon sa relief at rehabilitation na kung saan ipagpapatuloy nilang mamahagi ng mga relief goods sa lahat ng mga evacuation centers hanggang sa Pasko. At kanina pinanindigan ni Pama na hindi na nila kailangan i-recognize pang ilang organisasyon na nagsasabi nga ng mga data nila ukol nga sa mga nasawi sa Bagyong Ruby. Ayon kay Pama, they can declare whenever they want to, as long as kanilang i-validate, kailangan muna nilang i-validate ang lahat ng mga naitatali nga nilang mga nasasawi at paninindigan pa rin nila na sa 18 pa lamang ang kanilang naitatalang nasawi dahil nga sa Bagyong Ruby. At ayon nga sa huling datos, as of 12 noon, Princess, 18 lamang ang kanilang naitatalang nasawi. At however, binanggit nga ni Secretary Roxas kanina, medyo nag-normalize na ang halos lahat nga ng mga supply ng kuryente, maging ang komunikasyon ay unti-unti nang na-restore, almost 80% na ang nare-restore doon. At yung early recovery ngayon ay ongoing na ngayon, which means inaayos na nila yung mga dapat kailangan ayusin, like for instance yung mga kalsadang may mga natabunan na guho, maging yung mga tulay ay unti-unti na nilang inaayos ito. At kanina nagsalita din si DOH Secretary Janet Garin ukol nga itong sa mga libre nilang bakuna, lalo na yung mga taong nasa evacuation center dahil alam naman natin kapag may bagyo or umuulan, or rather laging may mga sakit na nagkakaroon ng mga tao dyan sa evacuation center, katulad na nga ng leptospirosis, diarrhea, dengue at chikungunya. Narito po ang bahagyang payag ni Secretary Janet Garin. Things to watch out for sa mga naglilinis, hindi po maiwasan pagka nasugatan. Within 24 hours, pagka nasugatan, pumunta sa pinakamalapit na health center para sa anti-tetanus shot at sa dagdag na antibiotic para mapigilan ang anumang komplikasyon. Pero importante, before pumunta sa health center, hugasan ng tubig at simpleng sabon. Pangalawa po, we are expecting a possible rise in the incidence of leptospirosis dahil nga nagkaroon ng baha.
Sa mga hindi napigilan, those who waded in flooded waters, pumunta kaagad sa any nearby health facility para sa prophylaxis. Naka-preposition na po doon in coordination with DSWD yung aming mga doxycycline para mabigyan kayo at maagapan ang posibleng pag-develop ng leptospirosis. At dahil nga may bagyo, meron din disruption sa water supply, may posibilidad na dumami ng pneumonia o yung acute gastroenteritis. Kaya dun sa mga bata, aside from the fact na meron tayong aqua tabs yung ginalagay sa jerrycan yung buong kulay, importante pa rin i-boil or pakuluin yung tubig. Dapat simula sa pagkulo, pakuluin ko ito ng dagdag na 2 minuto para sigurado ang tubig. Yan lang po, another thing to watch out for is dengue and chikungunya. Pagka may nararamdaman at lalo na masyadong masakit or nanghihina yung katawan or landas ng maabot sa 2 araw na hindi nagagamot, dalhin ka agad sa hospital or the nearby health facility para mas madaling magapan. Salamat po. Yan si DOH Secretary Janet Garina. Samantala, Princess, ibinaba na mula sa red alert ay nasa blue alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council simula kaninang umaga yan, alas 8 ng umaga. Habang sa Armed Forces of the Philippines, kahapon naman idineklarang nasa blue alert na sila mula pa kahapon. Ngunit ipapaubayan na nila ito sa area commanders, especially doon sa mga higit na sinalanta ng Bagyong Ruby dyan nga sa Visayas region, kung kailangan pa ba nilang ibaba ang kanilang alert status sa blue alert. At so far, yan muna ang latest update mula dito sa NDRRM. Princess? Maraming salamat sa iyo, Waya.